Dear Amihan Stories presents The Playboy Billionaire's Secret Quintuplets, written by Aya. Erickson Gallejo, president of Gallejo Corporations, and Alice Byron, model and daughter of former Senator Attorney Luke Byron, have officially tied the knot yesterday. The newlywed couple is set to spend their honeymoon at Bali. Naputol ang anunsyo na magazine show anchor ng patay ni Talia ang TV. Hindi malaman ni Talia kung naghilom ba ang puso niya o tuloy yan ang namanhid. Himala, wala siyang naramdaman. Mama, untag sa kanya ng isang munting boses. Good morning, baby. Bulong ni Talia. Milk, mama. Inom milk. Tugon nito. Binuhat niya ang bata sa kakinuhan tinimplang gatas. Si Pau Pau ang unang nagigising sa quintuplets. Sinundan nito ni na Patrick, Princess, Prince at Pinocchio. Talia, nakahanda ng almusal. Yaya ng kanyang kuya Terence. Ayaw bumitiw ng mga batang to. Mahigpit pa naman ang pagkakayapos ni Princess sa dibdib niya, habang ang apat na lalaking nakapalibot sa kanya. Tulog kami, tito! Ungot ni Pau Pau. Bawal alis si mama! Sigunda ni Patrick at bumelat sa tiyuhin. Tahimik na tumawa si Talia dahil nagtulog-tulugan ng mga bata. Ay, ganun. Ayaw niyo talaga, ha? Banta ni Terence sa mga pamangkin. Kiniliti nito isa-isa ang quintuplets. Mabibingi ang kwarto sa tawanan nila doon. Maya-maya pa, nakisali na rin ang Mama Lizelle at Papa Tirsa niya. Ganun lagi ang senaryo tuwing umaga. Talia somehow looked happy and contented. Taliwas sa estado niya 5 years ago. Kulang na lang, manlusob ng kung sino ang Papa Tirsa niya noon sa galit. Umuwi ba naman siyang buntis nang walang may pakilalang nobyo? Katunayan, hindi pa rin inaaming Talia kung sino ang ama ng mga bata. Pinagtanggol lang siya ni Terence sa mga magulang. Paano niya sasabihin na nagpauto siya sa isang bilyonaryong playboy at nagpabuntis pa dito? Pag-grocery ako mamaya. May gatas pa ba mga pasaway na to? Nako, paubos na kuya eh. Nahihiyan sagot niya. Nagkarambola ang quintuplets na makita ang dalang chocolates ng Lolo Tirso. Mag-toothbrush pagkatapos kumain, okay? Paalala ni Talia sa mga bata. Tumakbo ang mga ito patungo sa balkonahe. Kunin mo na to. Ani Terence sabay dukot ng wallet. Ha? Akala ko para sa groceries yan. Iba yon, itong para sa'yo. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Utos ng kapatid niya. Ano ba kuya? Wag na. Ikaw ang gumastos niyan. Wala nga akong ambag sa bahay eh. Napapalunok niyan sa beat. Anong walang ambag? Anito. Lumalaki na rin ang quintuplets. Bumibigat din ang gastusan, kuya. Gusto ko na magtrabaho ulit. Pag-amin niya. Sinabi niya iyon sa mga magulang. Willing naman ang mga itong alagaan ng quintuplets. Basta hindi siya magtungo sa abroad. Ang kaso ay tutol naman ng kuya Terence sa plano niya. Kung ang dahilan mo ay nahihiya ka, huwag ka nang umalis. Hindi naman kita sinisingil. Alangan namang nakaasa kami sa'yo habang buhay. Pagdadahilan niya. Walang problema sa akin. Kuya, ang punto ko lang naman, tulungan ng sarili ko. At tulungan ka rin. 5 years, ikaw ang sumalo sa amin ng mga anak ko. Tama na yon. Kaya ko na eh. Ipapaliwanag ko sa mga bata. Oo nga, 5 years, Talia. Wala nakakalimot dito. Hindi kita pinilit nun kasi ayaw kong dumagdag sa stress mo. Pero kami ni na mama at papa, nagtatanong pa rin. Makahulugan tugon nito. Umiwas siya ng tingin. Pulos hula mga ito. Baka raw tinakbuhan siya na nakabuntis sa kanya, baka raw kabit siya. Pati mga kapitbahay nila, iyon ang chismis. Pulutan siya ng usapan mula nang dumating siyang buntis. Papayag ako. Pero nasan ba talagang tatay ng quintuplets? Dapat iharap mo sa amin. Dagdag nito. Nalaki ang mga mata niya. Hindi ka naman kabit. Nanining kita mga matang tanong ulit ni Terence. Hindi ako kabit. Mahinang anya. Huminga ito ng malalim.
Huminga ito na malalim. Ay, sorry bunso. Nag-aalala ako eh. Gaya ng kondisyon ni na Papa, huwag sa abroad. Masyadong malayo. Walang hiring sa factory ngayon. Magtatanong ako sa mga kakilala ko. Salamat kuya. Pero ako na, may contact pa naman ako sa dati kong agency. Tignan ko muna kung may maire-refer silang trabaho. Kinahapunan. Good morning po, Madam Ling. Si Talia Ramores po ito. Bati niya sa kabilang linya. Talia, nagpalit ka pala ng numero, kaya pala laging unreachable tong contact number mo. Tinatawagan niyo po ako? Abay, oo. Lagi kaming kinukulit ni Mrs. Clemente, yung una mong amo. Ikaw ang gusto niya mag-alaga sa kanya. Triple na nga ng sahod mo special offer eh, pagkatapos ng kontrata mo, na wala kang parang bula. Kinagat ni Talia ang labi. Si Dominga Clemente, ando niyang inalagaan niya. Biyuda iyon at mag-isa sa Pilipinas dahil nasa ibang bansa ang mga anak. Wala namang problema sa pasahod at ugali na matanda. Kaya lang, pati si Mrs. Gallejo, bumisita na rito sa office. Ikaw daw talagang request ni Mrs. Clemente. Dagdag pa ni Madam Ling. Kaya lang, matalik na magkaibigan sina Mrs. Clemente at Mrs. Gallejo. Ayaw na niya bumalik doon. Doon sila nagkakilala ni Erickson. Nung una ay hatid sundo lang na lalaki ang ina nitong si Carmen Gallejo tuwing bumibisita. Yun pala, siya ng puntirya ng playboy na yon. Ano, Talia, tatawagan ko na ba si Mrs. Clemente? Pero hindi ba't ang balita sa magazine show ay nasa ibang bansa naman si Erickson at ang asawa niyo? Talia, nariyan ka pa ba? Irritabling ulit ni Madam Ling. Sorry po, nag-iisip lang. Sige madam, pakisabi po, babalik ako. Desididong tugon niya rito. Uuwi naman si mama kada Sunday eh. Nakangiti niyang paliwanag sa quintuplets. Ang tagal mama! Pagmamaktol ni Pau Pau. Maiksi lang yan, baby. Pagbalik ni mama, marami akong dalang toys. Pati candies? Sabad ni na Patrick at Prince. Opo, damit, pagkain, kahit anong gusto ninyo. Paliwanag niya. Mama, milk? Ani Pinocchio. Opo, maraming milk. Biglang umatungal lang iyak si Princess. Shh, baby, hindi naman magtatagal si mama. Pag-alo niya sabay buhat sa unika iha. Balik ka, mama? Siyempre naman po, nandito naman sina Lola, si Lolo, si Tito Terence, di ba? Anya pa. Unti-unting bumabaon ng kung anong tinik sa dibdib ni Talia. Ang hirap naman. Sabi na nga ba't dito siya susubukin? At least, hindi na siya nahirapang maghanap ng ibang trabaho. Sabihin man kasing sariling pamilya niyan tumutulong sa kanya, hindi pwedeng nakaasa sila mag-iina habang buhay. Kung hinahanap mo kasi ang ama ng mga bata, edi may katuwang ka sana. Wala na akong pakialam kung sino yun. Ang gusto ko, magkaroon siya ng ambag dito. Hindi yung ikaw lang ang kumakayod mag-isa. Komento ng kanyang papa. Natahimik din ang bahay pagkatapos ng mahabang paliwanagan nila ng quintuplet sa kwarto. Paano kung ayaw magpakita? Mahirap namang hanapin yon. Kuwento ng kanyang ina. Sarkastikong suminghal ang ama. Walang kibo si Talia. Mag-ingat ka. Istriktong paalala ng kanyang papa Tirso nang paalis na siya. Unang araw na mawawala siya sa tabi ng quintuplets, kaya parang sinasakal ang puso niya. Tumawag ka kapag nakarating ka na doon. Pahabol pa nito. Alis na po ako. Pakisabi na lang po sa mga bata umalis na ako. Hindi naman pababayaan ng papa mo mga apo namin. Anang mama niya. Salamat po. Thank you din kuya. Makakabawi din ako sa inyo. Baling pa niya sa kapatid. Lumarga ka na, Talia. Tipid siyang ngumiti rito. Talia! Hysterical na salubong ni Mrs. Clemente sa kanya pagdating niya sa mansyon nito. Parang natanggal ang pagod niya sa halos ng ilang oras sa biyahe. Talia, ikaw nga! Excited pa nitong hiyaw. Madam, namiss din po kita. Natatawang Anya. Bagaman mataas ang energy ng Donya, ay nakaalalay sa tabi nito ang mayordomang si Aling Conching. Madali kasi itong mapagod. Saan kita't hahanapin? Akala ko talaga hindi na kita makikita ulit. Magaling ka na mag-alaga, ang ganda-ganda mo pa. O, saan ako makakakita ng katulad mo?
Mahigpit ang yakap ng Donya sa baywang niya. Bolera ka talaga, madam. Biro ni Talia dito. At medyo lumusog ka, ah. Pero maganda ka pa rin naman. Konching, paayos naman ang gamit ni Talia para makapagpahinga siya. Utos nito sa mayordoma. Kumusta ka naman po? Tanong niya na maupo sila sa sofa. Ay, eto, laging bugdutin. Paano, pinilit ako ni Carmen na kumuha ng nurse, pero ayoko. Umuinit ang ulo ko sa mga referral niya. Boring kausap, parang robot. Baka maubos ang natitira kong buhay sa iritasyon, ano? Nagpatulong na nga ako sa kanya na kausapin yung agency. Ang tagal ng 5 taon, iha. Ikaw, kumusta ka na? Naghanap ka ba ng ibang trabaho? Mahabang litanya na matanda. Inaasahan na niya magtatanong ito. Nagpahinga po, maikli niyang sagot. Ah, that's good to know. Mabuti nga, lumitaw lalo ang ganda mo. Bagay sa itong katawan mo ngayon. Paborito siya ni Mrs. Clemente. Palibhasa, malambing siya dito. Lagi rin sila nagkukwentuhan. Nilulutuan niya pa ang Donya na kung anumang request nito. Nandyan ka pala, iho. Akala ko umalis ka na. Biglang sabi ng matanda. Sandaling nagtaka si Talia. Napatingin tuloy siya sa kung sinong kausap nito. Tumigil ang mundo niya na magtama ang kanilang paningin. After 5 years, nasilayan niya ulit ito ng personal. At wala itong ipinagbago mula nung huling beses niya ito nakita. His caramel-colored eyes, brown hair, pointed nose, and full red lips, tandang-tanda na ang tsura nito. Paano mabubura sa isip niya ang ganong kagwapong nilalang? You didn't mention, Ninang. You found her already. Ani Erickson. Nakadungaw sa kanila ang lalaki mula sa golden staircase. Erickson's white velvet polo highlighted his bronze skin. Maging ang tangkad ng lalaki na define lalo ng dark trousers. Yes, you were busy last time kasi. Remember Talia Ramores? Nagkakausap naman kayo nun, di ba? Of course. How can I forget? Anito. Umiwas siya ng tingin. Nung umalis ka, ang Sir Erickson mo ang kasakasama ko rito. Kahit papaano nababawasan ang lungkot ko. Saglit na baling na matanda sa kanya. Tell your mother, Erickson. I know excited din siya makita si Talia. Kinukulit ko pa naman yung bumisita sa agency last time. Tumatawang sabi pa ni Mrs. Clemente kay Erickson. Mariing napanunok si Talia. Akala ko po nasa honeymoon sila ng asawa niya. Nagtatakang bulong niya sa sarili. Umugong sa tainga niya ang nagwawala niyang dibdib. Buti ay umalis din si Erickson. Kung hindi pa siya pinagpahinga ng Donya sa kwarto, baka natunaw na siya sa kinauupuan. Oh, Talia, anak, nasa Manila ka na ba? Opo, mama. Ang mga bata po. Tugon niya sa tawag. Umiiyak, hinahanap ka. Paano ba ito pindutin? Yung kita ang mukha. Sandali nga, pupunta ako sa kapitbahay. Tila naiinis sa saad ng ina. Lola, si mama po yan. Dinig niyan tanong ni Pau Pau. Mama, uwi ka na po. Si Patrick yun. Lola, pausap ko mama. Pakiusap ni Pinocchio. Shh, princess, huwag ka nang umiyak. Pag-alo ni Prince sa kapatid. Nagkagulo sa kabilang linya. Ilan sandali pa ay bumalandra sa screen ang nag-aagawang mukha ng quintuplets. Mama! Sabay-sabay na hiyaw na mga ito. Hello mga anak! Hindi na nakapagpaalam si mama ha? Sa Sunday uuwi ako. Marami akong dalang pasalubong, promise. Anya. Hindi na klaro ang linya dahil sabay-sabay na nagsasalita ang mga bata. Busy ang mama mga apo. Babay muna. Tatawag naman siya ulit. Anang kanyang ina sa mga bata maya-maya. Opo, tatawag si mama mamayang gabi. Huwag magpasaway kina lola ha? Siya na mismo ang pumutol sa tawag. Kalahati ng utak niya, iniisip ang quintuplets. Ang isang bahagi naman, nakatutok kay Erickson. Alam niya magtatagpo at magtatagpo ang landas nila sa mansyon, pero hindi niya alam na ngayon mismo. Dapat pa, naghanap na lang ako ng ibang lugar. Pero wala namang kinalaman si Mrs. Clemente sa amin. Bisita lang naman si Erickson, trabaho ko to. Wala yung pakialam sa akin, wala na rin akong pakialam sa kanya. Aniya sa sarili. Gaya ng sabi ng Donya, dumadalaw sa mansyon ng lalaki.
Nasaan bang asawa nitong si Alice Byron? Hindi ba kapag bagong kasal, daig pan super glue sa sobrang dikit? Lalo't galing pa lang sa honeymoon? Nang magtanghalian, ay sabay na dumating sina Mrs. Galliejo at Erickson. Tipid ang tawa niya nang yakapin siya ng ginang. Finally, you're here! Grabe ang charm mo, Talia! Ayaw ni Dominga sa iba! Hinihintay niyo po pala ako ni Madam. Tanging nasabi niya. Even Erickson tried looking for you. Natigilan siya sa narinig. Sa garden na lang tayo mag-lunch, Carmen. Biglang yaya ni Mrs. Clemente. Oh, sure. Love the ambience there. Conching, pasuyo nitong pagkain sa labas, kumain ka na rin, Talia. Tumango siya dito. Opo, madam. Aligaga siya na maiwan kasama ni Erickson sa dining table. Tila sinisilaban ng binti niyang tumakbo palayo. Where are you going? Pigil na lalaki. Mag-aayos po ko ng gamit ko, sir. Ang bilin sa'yo ni Ninang, kumain ka na muna. Anito. Kulang na lang halikan yan sa hig para iwasan ang mga mata ng lalaki. Paano? Tagos sa kaluluwa ito kung makatingin. Pagkatapos mo po siguro, sir. What do you mean? Sabay tayong kumakain nun. I don't remember you having a problem with that before. You don't want me here now? Pinigilan niya ang sariling mag-angat ng kilay. Hindi naman po sa ganon. Courtesy lang, sir. Courtesy? Sarkastiko itong umisi. Kung gusto mong maging magalang, do as your employer says. Eat your lunch, Talia. Talagang kakain ako pero hindi ako sasabay sa'yo. Singhal niya dito sa isip. Nagngit-ngit ang kalamnan niya sa sobrang inis. Pakailan ba nito kung kakain siya o hindi? Ayaw niya magkaroon ng kahit anong interaksyon sa lalaki. Dahil sa ganun sila nagsimula. Nagpapakipot siya habang papansin naman si Erickson sa kanya. Thank you po sa concern, sir. Hindi pa naman po ako gutom. Excuse me. Paalam niya sabay alis. Kay Mrs. Clemente lang tumatabi si Talia, ni hindi siya lumalayo sa matanda. Ganoon na lang ang takot niyang makasalubong si Erickson sa mansyon. Hanggang sa umalis na rin ito kasama si Mrs. Galliejo para sa isang family dinner. Ay, namiss ko tong pagmassage mo sa binti ko. Komento ni Mrs. Clemente kinabukasan ng hiluti niya ito. Napangiti si Talia. Masyado ka talagang pihikan, madam. Hindi ka po kumuha ng kapalit ko. Aba, syempre, no? Para na kitang anak. Kung gusto mo ng property, bibigyan kita. Nako, sobra-sobra na po yun, ah. Natatawang Anya. I'm not joking, Talia. You know me. Mabait ako basta mabait din sa akin. But I know you too. Tatanggi ka. Anang doon niya sabay irap. Wala sa sariling tumigil siya sa pagpahid ng ointment sa binti nito. Madam, akala ko po nasa bali si Sir Erickson. Nabalita sa magazine show noong nakaraan. Kunwaring kwento niya. You know what? I don't understand what's going on with them. Bagong kasal, nag-away agad sila ng asawa niya. Hindi ba pinoporsige ni Madam Carmen si Sir Erickson? Okay lang sa kanya nandito si Sir kahit may problema to sa asawa niya? Hindi mapigilan tanong niya. Kahit kailan, hindi nakailam si Carmen. Naikwento ko sa'yo dati kung paano iniiyakan siya ng ex-girlfriends ni Erickson. Wala naman siya magawa. Oh, that boy, Erickson plays women like a game. Kawawang mga babae, ibinibigay lahat. Natamaan siya sa sinabi ng ginang. Ni isa, wala nakahalatang naging sila ni Erickson. Kung sa bagay, palihim sila nagtatagpo sa kwarto niya kapag tulog na ang lahat. Lalo't may access ang lalaking sa mansyon ni Mrs. Clemente, madaling nangyayari yung gusto nilang mangyari. Ganun ba sila kagaling magtago? Siguro, mukhang imposibleng patulan siya ni Erickson kaya wala man lang nagsuspetsa. Baka naninibago sa married life. After his bachelor years, nakahanap siya ng katapat niya. And you won't believe this, Talia. Biruin mo, the marriage was suddenly announced on the news. Hindi mo lang ako inimbitahan. Dagdag pa ng Donya. Eh bakit hindi ka po imbitado? Takang tanong niya. Private wedding daw for their safety siguro. I understand them naman, kaya kaibigan ko si Carmen, meron pa rin siyang hindi na ikukwento. Gallejos are high profile. They provide security and protection services. Ang mga client nila, malalaking pangalan. For sure, present sa wedding ang buo nilang pamilya. Lawyers, scientists, name it. The Byrons are influential too.
Siguradong highly secured ang kasal. Nalulungkot lang ako hindi ko na-witness yun. Lalo siya nanliit sa sarili. Habang sinasabi yun ni Mrs. Clemente, mas nakita ni Talia ang layo ng buhay niya sa buhay ni Erickson. Bored lang talaga lalaki noon at siyang pinagdiskitahan. At least, sana mamit ko si Alice. She's a model. She must be so gorgeous and special. Kaya tinali agad ni Erickson. Can't wait for them to have kids. Imagine their good genes. Baka naman po buntis na. Ganun kapag pinaglililihan ng asawa. Galit kaya nauuwi sa away. Pigil ang sarkasmo sa boses niya. Goodness, oo nga no? Tumabuntis ako noon, bugnutin din ako. May namuong bara sa lalamunan ni Talia. Kasasabi niya palang na wala siyang pakialam kay Erickson. At heto siya, para bang sasabog ang isip at puso niya sa ideyang yon. Okay na po madam, good night po. Anya kapagpuan. Oh, thank you. I really miss talking with you. Ayoko namang guluhin ang mga anak ko. Buti na lang nandito ka na ulit. Good night, Talia. Tipid siyang umiti. Namiss ko rin po ang mga kwento mo, madam. Marahan niyang kinumutan ng matanda at siniguradong komportable na ito bago siya nagtungo sa kanyang kwarto. Natulala siya ng tuluyang mapag-isa. Interesado ba siya malaman na may mga anak kami? Paano kung hindi? Paano kung itanggi niya ang mga bata? Paano naman kung kunin niya sa akin ang quintuplets? Bulong niya. Paano nga kung kunin ni Erickson ang mga bata? Mayaman na lalaki. Kaya nito makuha ang custody ng quintuplets. Hindi niya kakayanin yon. Mariing umiling si Talia. Saglit siyang tumawag sa probinsya. Naging klaro ang isip niya na marinig ang mga bata. Desidido siyang itago na lang ang katotohanan. Kinabukasan, pinagdasal niyang umuwi na sana lalaki sa asawa nito. Pero umagang-umaga, si Erickson agad ang nabungaran niya sa kusina. Good morning, Talia. Good morning, sir. Pinigilan niya ang mga matang maglakbay sa katawan nito. Topless ang lalaki at tanging apron ang suot. You got a good sleep? Opo, sir. Wala siyang magawa kundi tumabirito para abutin ng tasa sa cupboard. Tanaw niya sa gilid ng paningin ang niluluto nitong corn soup. Anong kinukuha mo? Green tea po ni madam. Dadali mo sa kwarto niya. Hindi pa yata gising si Ninang. Tumango lang siya. Abala na siya sa pagtimpla ng tsaa na magsalita ulit si Erickson. Can you taste this? Baka masyado maalat. You know, I'm still learning. Sandali siyang tumitig sa lalaki, pero wala ring nagawa kundi ang tumango. Mabilisan niyang isinalok ang kutsara sa sabaw. Tama lang sir, masarap po. Really? Kinuha ni Erickson ang kutsara sa kanya at tinikman yun. Right, masarap nga. Bakit parang nilalandi siya nito? Irritable niya din ang potantri saka walang pasabing umalis. Totoo kaya sinabi ni madam? Baka naninibago siya sa married life kaya magkaaway sila ng asawa niya. Balak niya bang gawin ulit akong pampalipas oras kasi madali niya ako nakuha nun? Nanggigigil niyang bulong sa sarili. Talia, I was about to say good morning kaso nakabusangot ka naman. Is there a problem? Bati ni Mrs. Clemente. Madam, wala naman po. Iiwan ko sana to para pagising niyo, mainom niyo po agad. Memorize mo mga gusto ko, no? And you're wondering bakit ikaw ang paborito ko? Malawak ang ngiting sabi ng Gina. Natawa naman siya. Sinalinan niya ang tasa ng tsaa. Have you seen Erickson? Hindi na ako nagmali kung dito siya natulog kagabi. Nasa kusina po, nagluluto ng chicken soup. For sure, nag-aaral yon para kay Alice. I'm so curious about her. Kahit si Carmen, walang ma-share sa love story ng dalawa. Anyway, let's take a walk outside Talia. Malawak naman ang front yard hanggang garden sa likod ng mansyon. Sapat na yon para makapaglakad-lakad si Mrs. Clemente. Pabalik na sila sa porch na magsalita ito. Since you came back, palagi kitang pinagmamasdan. May something sa aura mo. Don't hesitate to ask me for help, ha? Biglang sabi ni Mrs. Clemente. Hindi naman yan boyfriend, do. Dugtong panangkina. Sino may boyfriend? You got a boyfriend, Talia? Sabad ang barito ng boses ni Erickson. Bagya sila napaigtad dahil sa gulat. Nakapolo na ang lalaki ngayon. Oh my! Aatakin ako sa puso sa'yo, Erickson!
Saway ng ginang. Pero sa kanya nakatuon ng lalaki. May boyfriend ka, Talia? Ulit nito. Wala madam, wala akong oras para dyan. Imbes ay sagot niya naman kay Mrs. Clemente. I'm done with preparing a breakfast. Mainit na rin. Go back inside. Ani Erickson sa kanaon na naglakad. Imagination niya lang siguro pero para ba nakahinga ito ng maluwag. Kunot noong hinabol niya ito ng tingin. Gusto ni Mrs. Clemente na sumabay siya mag-almusal sa mga ito. Labas sa magkabilang tainga niya ang pinag-uusapan nito at ni Erickson. Pero nang mabanggit si Alice, hindi niya mapigilan na makinig. Pati siya naiintriga sa babae. So, iho, when will I meet Alice? Ang ganda-ganda ng asawa mo. You're such a lucky man. Don't you dare screw your relationship, ah? Tandaan mo, iba ang buhay may asawa sa buhay binata. In case of misunderstanding, ibaba mo ang pride mo. Kapag babae, tama yan. Please her in every way that you can. Di ba nga't may kasabihan? A happy wife, happy life. Ani Mrs. Clemente. Marahang humalakhak si Erickson. I told you, Nina. I think we need space. Space? Pero kakakasal niyo pa lang. Space na agad. Feeling ko tama si Talia. What if buntis si Alice? Assuming na emotional siya kaya kayo may arguments? If that's the case, you need some patience, iho. Halos may buga ni Talia ang nahigop na sabaw. Really? Pinag-uusapan niyo ako? Sa halip ay tugon ng lalaki. Unti-unting pumaskil ang ngisi nito. Umawang ang labi ni Talia pero walang boses na lumabas doon. Ako, personally, during my pregnancy before, talagang mainitin ang ulo ko. Talia was a nursing student when she shifted to caregiving. For sure, she knows something about pregnancy. Ani Mrs. Clemente, tila pinagmamalaki siya. You think she's pregnant, Talia? Untag ni Erickson. Umaakyat sa lalamunan niya ang dagundong ng kanyang puso. Hindi siya komportable sa pinag-uusapan. Mas mabuti pong magpa-consult sa talagang professional. Kahit na pag-aralan ko nun, hindi ko naman po expertise yun. Rason niya. Well, sa bagay, atupagin mo ng asawa mo, iho. Sige ka, baka manlamig siya sa'yo. Payo ni Mrs. Clemente kay Erickson. Binalingan niya si Erickson. Sa kanya nakatutok ang mga mata nito. At tila walang pakialaman lalaki kahit nakamasid si Mrs. Clemente. Kunwaring humigop na lang siya ng sabaw. Laking ginhawa ni Talia na mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kapag oras ng trabaho, sinisikap niya na huwag sagutin ang tawag. Pero desperado siyang takasan ng presensya ng lalaki. Madam, pwede ko pong sagutin? Baka emergency po eh. Nahihiya niyang paalam. Of course, go ahead. Samantala, ay naiwang nakatulala si Erickson sa pinto na lumabas si Talia. Ano pang tinatanong ni Talia tungkol sa akin, Ninang? About the wedding. Nabalitaan niya raw. Akala niya na nasa bali ka. Marang humigop ito ng soup. Nagpakita lang ba siya rito? Dalang alam niya na nasa bali ako. Mahinang anya sa sarili. You're saying something, iho? What else did she ask about me? Nakwento ko na nag-away kayo ni Alice. Kung okay lang daw na nandito ka, kaysa mag-ayos kayo. Or Alice is pregnant? Malala pa rin bang away niyo ng asawa mo? Suyuin mo na. Bagong kasal pa naman kayo. Ano pang naitanong ni Talia, Ninang? Sa halip ay tanong niya. Wala na. And why are you asking? Aren't you curious? Nasaan siya 5 years ago? I was. I asked her. Ang sabi niya, nagpahinga siya. Nagpahinga? Hindi na ako nagtanong. Ang importante, nandito na siya ulit. Anito, tinatapos na ang usapan. Tuwid siyang napaupo nang pumasok si Talia. Automatikong kumunutan noon niya nang mapansin na mabilis sa pagtaas-baba ng balikat ng babae. Madam, may emergency po ako. Pwede po ba akong umuwi sandali? Posible po ba ngayong araw makonsider na day off ko? Mangiyak-ngiyak nitong tanong. Sure. Gusto mong ipahatid kita sa driver. Hindi mapigilan ni Erickson ang suminghal. Emergency. You're just here for 3 days. Mabait si Ninang, pero wag mong abusuhin. Singit niya. Naningkit ang mga mata niya na makita ang takot sa mukha nito. Erickson, walang kaso sa akin yun. In fact, I will encourage her to go home and settle it first. Pero binaliwala niya ang kanyang ninang.
Kababalik mo pa lang sa trabaho, may gana ka nang umalis na naman. Your day off should be on Sunday. Do you even read your contract? Wala ka bang mauutusang iba para asikasuhin kung ano man yung emergency mo? Baling niya ulit kay Talia. Dahilan para lalong nangilid ang luha sa mga mata ng babae. Erickson, I allow her to go. Maautoridad na sabad ng kanyang ninang. Go ahead, Iha. Mag-ingat ka, okay? Kung kailangan mo ng tulong, financial o kung ano ba man, call me immediately. Thank you po, madam. Babalik din po ako agad. Ani Talia. Nakahanda na siyang sundan si Talia kung hindi lang siya pinigilan ng kanyang ninang. What's your problem with her, Erickson? Tanong nito. Nothing. Masyado ka lumabait. Nawala siya ng ilang taon and you even tripled her salary just to have her back. Tapos ngayon kababalik niya lang, nagpapaalam na agad. Well, of course, may emergency sa kanila. Hindi naman ako heartless para hindi siya payagan. And what if she won't come back? Paano kung hindi na talaga siya magpakita ulit? Mataman siyang pinagmasdan ng Donya. You seem so bothered, Iho. Tila naiintrigang anito. Umiwas ang tingin si Erickson. Sa kanya lang napagtanto ang namuong takot sa kaibuturan niya. Ayokong mahirapan ka ulit, Ninang. I might as well drive her to her residence para masiguro mo ring ligtas siya pa uwi. Anya, sabay iwas ng tingin. Sa kabilang banda ay hinilot ni Talia ang kanyang dibdib. Saglit siyang pumikit para pakalmahin ang sarili. Basta'y kinuha niyang pocket money at ilang bagahe sa kwarto. Nanginginig pa rin siya matapos tumawag ang kanyang mama. Isinugod daw si Pau Pau sa ospital. Wala na siya sa tamang wisyo. Ang gusto niya lang ay umuwi na. Sumakay ka na sa kotse. Bungad ni Erickson paglabas niya ng pinto. Maabutan ko pa naman ho ang bus. Magalang niyang sagot bagaman na bigla dito. Nagmamadali ka, right? May atid kita agad kung sasakay ka sa kotse ko ngayon. Anang lalaki. Halo-halo na nga nararamdaman niya. Sumasabay pa ang lalaking to. Kanina lang ay todo sabad dito sa pag-uusap nila ni Mrs. Clemente. Akala niya ay lulubayan na siya nito. Huwag ka na po mag-abala. Just accept my help, Talia. Kesa naman makipagsiksikan ka pa sa pag-commute, I'm offering you convenience. Mawalang galang na po, Sir Erickson. Kaya ko pong umuwi ng ako lang. Sakaling kailanganin ko man ng tulong, imposibleng hingin ko yun sa'yo. Hindi kita kailangan. Mariin yan sagot. Lumambot ang kaninang matikas nitong ekspresyon. Hindi na uubra ang lalaki sa kanya. Kung kinakailangan pumayag siya habang buhay, gagawin niya. Huwag lang magkaroon ng parte si Erickson sa buhay nila ng mga bata. Excuse me, sir. Halos takbuhin ni Talia ang pasilyo. Huminto siya na makasalubong si Mrs. Clemente sa living room. Pasensya na po talaga, madam. Hindi ko po kayang hindi umuwi. Don't worry about it. Mag-ingat ka, Talia. Tanghali na makarating siya sa terminal ng Mercedes. Sakay ng tricycle, tumiretso siya sa nag-iisang public hospital sa bayan. Natuntun niya agad ang kwarto ng anak. Mama si Pau Pau. Nagkukumahog siyang lumapit ng matanaw ang mama niya sa pasilyo. Talia, ang putla mo! Mababaliw ako kakaisip, ma. Ang sabi mo nasa emergency si Pau Pau. Parang mawawala ng malay. Aligagang Ania. Pasensya na anak, nataranta din ako eh. Sugat lang naman sa noo at sikong inabot ni Pau Pau. Wala ring problema sa CT scan niya. Anang mama niya sa kabinuksan ng pinto. Naglibang Kuya Terence mo para bantayan ang apat sa bahay. Hindi pa alam ng papa mo at baka ma-high blood. Nasa bukid pa naman. Ano ba kasing nangyari, ma? Kakatakbo siguro sa labas. Nada pa. Naguhugas ako ng pinggan. Akala ko nasa kwarto sila eh. Hindi ko napansin lumabas sa mga batang yan. Biglang may lumagabog. Ito na nga resulta. Pagagalitan ako nito ng papa mo. Sumbong ng mama niya. 4 ang hospital beds at pawang injured patients ang naroon. Nasa dulong higaan si Pau Pau. Mama! Hiyaw ng bata. Tila nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Agad niya itong niyapos. Kumusta ang baby ko? Ang bilin ko huwag pasaway, di ba? Tingnan mo, may sugat ka tuloy. Mama, di ka na aalis? Untag ni Pau Pau. Aalagaan muna kita saglit, baby. Ano ba nangyari? Parang nakita kasi kita mama sa car. Akala ko ikaw yun, kaya hinabol ko. Tapos di ko nakita na may rough, kaya punada pa ako. Sambit ng bata.
Hinaplos ni Talia ang gasa sa noo at siko nito. Mariin siyang lumunok. Ilang araw pa lang siyang wala, ganito na agad ang nangyari. Uwi na tayo, mama. Tumango siya. Siya, magtatanong ako sa nurse. Paalam ng kanyang mama Lizelle. Where are you, Erickson? Dadating na si Attorney Luke a few minutes from now. Huwag mo sabihin malilate ka. Anang mami ni Erickson sa kabilang banda. Napakapit ang mariin si Erickson sa manibela. Ilang oras na nakatutok ang mga mata niya sa entrada ng ospital. Cancel the meeting. Maikling sagot niya. What? Both the intelligence and security team are here. We can just cancel this conference. Attorney Luke needs an update about Alice. Singhal ng mami niya. Pero wala sa trabaho ang atensyon niya. Paulit-ulit na rumihistro ang boses ni Talia sa kanyang isip. One of the things he can never forget about Talia is her expressive eyes. Palaging totoo ang emosyon ng babae. Tugma sa sinasabi ng mga mata nito. Kaya kanina, nantahasang sabihin ni Talia na hindi na siya nito kailangan. Alam niya totoo yun. Bagay na hindi niya kayang tanggapin. Erickson, bakit hindi ka sumasagot? Iritabling asik ng kanyang ina. I can't be there. I'm working on something. Tugon niya sabay patay sa linya. Sinundan niya ang sinakyang bus ni Talia patungo Mercedes. Tuwid siyang napaupo ng sa wakas, ay natanaw ang babae palabas ng ospital. Ngunit halos mandilim ang paningin niya nang mapansing may karga itong bata. Is that her child? May asawa na siya ngayon? Tanong niya sa sarili. Parang mababaliw siya sa emosyong umuusbong ngayon sa kanyang dibdib. Wala sa sariling hinampas niya manibela dahilan para umugong ang busina ng kotse. Ayos ka lang anak, Talia? Samantala ay tanong ng mama ni Talia sa kanya. Napaigtad siya ng tapikin ng kanyang ina. Ma, aligaga ka, may problema ba? Bakit tayo nagmamadali? Pinapabalikan na ba ng amo mo? Sunod-sunod itong tanong. Guni-guni ko lang ba yun? Kilala ko ang kotseng yun. Imbes ay bulong niya sa sarili. Patungo ang tricycle na sinasakyan nila sa terminal ng mga jeep, ipinilig niya ang ulo. Pinaglalaroan na naman ba siya ng imahinasyon niya? Talia, kinakabahan naman ako sa reaksyon mo. Napapano ka ba? Okay lang po ako, ma. Tulog sa kandungan niya si Pau Pau. Dumagundong ang kaba sa dibdib niya habang nakasilip sa anak. Hindi malala ang sugat kaya na-discharge din ang bata. Bibihira ang ganyang kotse rito. Nakikita ko lang yan sa internet. Komento ng isa sa mga pasaherong kapapasok lang sa jeep nang nasa terminal na sila. Feeling ko kapag ganyan, gwapo ang driver niyan. Dugtong ng isa pa. Pang sugar daddy ba? Hagikik pa ng isang babae. Talia, akin na muna si Pau Pau. Alok ng kanyang ina. Salamat ma. Bulong niya rito. Pumupungay ang mata niya sa antok. Sinusundo yata ako. Tumatawang sabi pa ng babae sa harap niya. Dumako ang tingin niya sa bintana. Nanlamig ang sikmura niya. Bakit kakaiba ang kutob niya sa kotseng yun? Talia, masama bang pakiramdam mo? Muling tanong ng mama niya. Ma, mauna ka na. Bababa ako. Ano? Saan ka pupunta, mama? Naalimpungatan na rin si Pau Pau. Ma, saglit lang po ako. Anya sa ina sa kapumara. Diyan na lang po sa tabi, Manong. Hindi nga siya nagkamali. Dahil pagkababa niya ay huminto rin ang kotse. Pinanood niya muna makalayo ang jeep bago lapitan yon. Bakit mo ako sinundan? Galit na tanong niya nang bumaba din ang lalaki. Tama ang hinala niya. Si Erickson nga yon. Imbes na siya magalit, ito pang may ganang tignan siya na matalim. You married someone else? Yung batang dala mo? Anak mo ba yun? Sa halip ay sagot nito. Siya ba ang dahilan ng emergency mo? Bakit? Where is your stupid husband? Bakit kailangan pang umuwi para asikasuhin ang anak ninyo? Nagpanting ang tainga niya sa tapas ng pananalita nito. Tigilan mong kakatanong sa akin ng mga personal na bagay. Kung pwede lang, umalis ka na. Hindi naman yata tamang sinundan mo pa ako dito. Ayokong iparating to kay Mrs. Clemente. But please, respect my boundaries. Why don't you just answer my question? Ang bata kanina, anak mo ba? Kontrolado, ngunit tila dismayado ang tono ni Erickson. Ano bang pangalan mo?
Pagtataas niya ng boses. Kaya ba nawala ka na ilang taon? Kaya ba hindi mo man lang ako hinintay? Kusa nag-init ang sulok ng mga mata ni Talia. Ang mga emosyong ibinaon niya sa kaibuturan niya, tila nahukay sa sinabing yon ni Erickson. Kung makapagsalita ka, parang ako may utang sa'yo ah. Anong karapatan mong manumbat? Ikaw tong nawala. Ikaw tong nang iwan sa ere. Ikaw tong may iba habang tayo. Ikaw tong kasal na ngayon at may audacity ka pang magtaka? Bakit hindi ako naghintay? Ano ako? Tanga? Maghihintay sa wala? I love you so much. You know I love you so much. Anang lalaki. Sarkastiko natawa si Talia kahit pa sumisilip ang luha sa kanyang mga mata. Kung kinukulakan ka pa sa babae, maghanap ka ng ibang maluloko mo. Umalis ka na. Kalimutan na lang natin na nag-usap tayo. Taas noon niya pang sabi dito. Talia, I have lots to explain. Tinabig niya ang kamay ni Erickson na magtangka itong hawakan ng kanyang pising. May problema kayo ng asawa mo, di ba? Kaya akong babalingan mo. Libahan ba ulit, Erickson? Pampalipas oras? Pampalipas init? Trabaho ang binalikan ko kay Mrs. Clemente na hindi sana mawawala kung hindi ako nagpauto sa'yo nun. Parang awa mo na naman. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin dito. Is that how I made you feel? Pinaramdam ko ba sa'yo, libangan kita? You're my pedestal, Talia. Mariing tugon ni Erickson. Natigilan siya ng mangilid ng luha sa mga mata ng lalaki. I miss you so much. Nagsusumamong dagdag pa ni Erickson. Malakas ang kabog ng puso niya. Parang natunaw ang barikada sa kanyang dibdib. Sinikap niyang takpan yon ng galit, ngunit mas nangibabaw ang inis niya para sa sarili. Bakit? Matapos ang lahat, tila kay daling umikot ang mundo niya kay Erickson. Hindi na siya natuto. Balak mo bang gawin akong kabet? Singhal niya. Hell no. You will never be my mistress. I'm sorry, I wasn't able to clear things with you. Umalis ako nang walang pasabi. Masyadong komplikado ang lahat. Yung announcement, pati ang kasal namin ni Alice. That was nothing. Bumalik ako, binalikan kita. But you were gone already. I can just forget you. 5 years, Erickson. Sa 5 years na yon, imposibleng hindi mo ako nakalimutan. Kung hindi pa ako nagpakita kay Mrs. Clemente, baka hindi mo rin ako naaalala eh. Binagabag ka ba ng konsensya mo? The damage has been done anyway. Naghirap na ako sa ginawa mo. O sige, para tapos ng usapan. Pinapatawad na kita. Okay na ba? Pwede ka na bang umalis? Talia, believe me. Wala kaming relasyon ni Alice. Wala ring alam si Ninang sa totoong estado namin. The fake announcement was requested by the Byrons to keep them secure and safe. I was gone for that reason at hindi yun dahil intention kong iwan ka. Pilit itong paliwanag. The wedding announcement was only put on for a show. Maraming banta sa mga Byron dahil sa political career ni Attorney Luke. We have to help them. Kaibigan ng pamilya si Attorney. Araw-araw nakaabang ako kung tatawag ka ulit kay Ninang. I even tried searching for you, pero hindi kita mahanap. Akala ko lumabas ka ng bansa. Wala na akong pakialam, Erickson. Matagal na tayong tapos. May humarurot na motor sa tabi nila. Ang Kuya Terence niya yon. Talia, nag-aalala si Mama. Anong problema niyan? Ginugulo ka ba? Ma-autoridad na tawag nito. Umiling siya. Umuwi na tayo. Dagli niyang sagot. Yan ba napangasawa mo? Sabad ni Erickson na kulang na lang ay patayin sa titig si Terence. Teka lang, dayo ba yan? Tanong naman ng kapatid niya. Tara na, sa bahay ko ipapaliwanag. Pakiusap ni Talia sa kapatid. Oh, hindi niya ako kilala, Talia. Hindi mo ba ako nakuwento sa kanya? I am your first love. I don't think you can forget me so easily. Alam ko mahal mo pa rin ako. Mayabang na sabi ni Erickson. Kumunutan noon ang kanyang kapatid. Alam niya na pagtagpi-tagpi na agad ang kanyang Kuya Terence ang nangyayari. Tahimik na umiling si Talia para pigilan ng kung anumang balak nito. Come on, Talia. You still love me, right? Leave your husband for me. Bas kaya kong bigyan ka ng maayos na buhay. Desperadong sambit ni Erickson. Wala sa sariling napatili si Talia nang dagling lumapit si Terence sabay bigwa sa mukha nito. Kapatid ko siya! Hiyaw niya nang akmang gagantinan sa pak si Erickson. Natigilan ng lalaki kaya malayang nakwelyuhan nito ni Terence.
Sira ulo ka. Umayos ka, baka kung anong gawin ko sa'yo dito. Panagutan mo si Talia. Panagutan mo mga pamangkin ko. Magkakadamindahan tayo kung hindi. Banta ni Terence sa lalaki. Tila ba namutla ang mukha ni Erickson. May anak tayo. Bulalas nito. Lumipad ulit ang kamao ni Terence sa pisngi ni Erickson, dahilan para tuluyan itong tumimbawang sa lupa. Kuya, tama na! Mangiyak-ngiyak niyang hinila palayo ang kapatid. Talia, yung batang kasama mo, ang emergency na sinasabi mo, siya bang anak natin? Muling tanong ni Erickson. Oo, inutil! Singhal ni Kuya Terence niya. Kuya! Pigil ni Talia sa kapatid sabay iling. Anong itatago mo? Hindi pwede. 5 taon ka naghirap. 5 taon na rin walang tatay ang quintuplets. Hindi ka disgrasyada. Inutil lang tong tatay ng mga anak mo. Huwag mo yung alisan ng responsibilidad, Talia. Hindi ako papayag na hindi niya kayo panagutan. Nanggagalaiting baling nito sa kanya. Quintuplets. Hindi makapaniwalang usal ni Erickson. Nagkatinginan sila. Umawang ang bibig ni Talia nang gapangin ni Erickson ang distansya nila, saka lumuhod sa kanyang paanan. Talia, Hindi makapaniwalang usal na lalaki. ako at si Papan tumayong tatay ng quintuplets. Humarap ka sa amin ng formal. Hindi mo ito madadaan sa pagiging madrama mo. Umuwi na tayo, Talia. Sarkastikon saad ni Terence. In his search for Talia's whereabouts, saka palang na-realize ni Erickson kung bakit hindi niya makita ang babae. How stupid of me. Anya. Paulit-ulit niyang minura ang sarili. They did it with no protection. Tangan-tanga siya sa sarili dahil ni minsan, hindi sumagi sa isip niya na posibleng nabuntis niya si Talia. Mas lalong hindi niya naisip na posibleng quintuplets ang magiging anak nila. Sinundan niya si Natalia kanina hanggang sa matunto ng bahay ng mga ito. Hindi yun kalakihan pero sementado. Maaliwalas din tignan dahil sa mga nakapaligid na halaman at bulaklak. Kanina pa siya nakatanaw doon. Napatayo siya ng tuwid nang lumabas si Talia. Gamutin mo yung sugat mo. Malamig na tura nito, saka iniabot ang maliit na planggana. May ice pack doon at ilang ointment. Mag-usap tayo, Talia. Baka madagdagan pa yan mamaya. Putol ng babae sa kanya. I'm willing to take all their punches. Kulang pa yun kung tutuusin. Tatanggapin ko lahat. Makasama ko lang kayo ng mga anak natin. Ang mga bata lang, Erickson. Alam kong pinangungunahan ako ng pride ko. Pero alam ko rin kailangang makilala kanila. Pero tayo? Hindi ba? Matagal na tayong tapos. Mariin siya napalunok nang talikuran siya ni Talia. Naagaw ang atensyon niya nang gumalaw ang kurtina sa bintana ng bahay. Maya-maya pa, may mga batang sumilip doon. Parang kinukuryente ang kalamnan niya sa sobrang excitement at pangungulilang noon niya lang naramdaman. Quintuplets. They're quintuplets. 4 boys and a girl. And they look like me. Namamanghali ang bulong. Bigla'y tinamaan siya ng matinding pangamba nang mapagtangtong na ospital ang isa sa mga bata. Lisel, sino tong poging nasa tapat niyo? Tili ng isang ali. Pogi, ano't nakabangkar yan? Usisa pa ng gina. Na-ospital si Pau Pau eh. Umuwi si Talia. Maliligaw ka ba ni Talia? Sabad ng kasama nito. Pau-Pau. Pau-Pau ang pangalan niya. Ani Erickson. Ay oo, isa sa mga anak niya sa pagkadalaga. Nililigawan mo ba si Talia, Pogi? Tumango siya. Maliligaw po ako. Naku Talia, bigatin tong aakyat sa'yo ng ligaw oh. Kapag hindi mo to sinagot, ipaubaya mo na sa mga anak namin, hindi kaya sa amin mismo. Halakhak ng mga ali doon. Swerte talaga ng mga maganda, nakakabingwit ng mayayabang Pogi. Komento pa ng mga ito bago umalis. Sa kabilang banda ay kumabog ang dibdib ni Talia sa narinig. Palihim niyang sinilip ang siwang ng bintana para tanawin si Erickson. Mama, sino yun? Kanina pang tanong ng quintuplets. Nasa dulo ng tila niya ang sagot, ngunit hindi siya makaingit. Sila lang ang kinalakihan ng quintuplets. Paano kaya maiintindihan ng mga ito na naroon si Erickson bilang tatay ng mga ito? Mga apo, dito muna sa kwarto. Kunwaring yaya ng mama Lizelle niya. Nang makakuha ng tiyempo, ay saka siya naglabas ng saloobin sa kanyang kuya Terence. Hindi perang habol ko sa kanya.
Wala sana akong balak na sabihin ng tungkol sa mga bata. Mapait niyan turan sa kapatid. Alalahanin mo ang quintuplets. Alangang ikaw ang todo kayod para sa kanila. Natural na magbibigay siya ng pera. Obligasyon niya yun. Bare minimum pa nga eh. Singhal nito. Eh bakit ba ayaw mong ipasabi sa kanya? Saka ang kwento ng kuya mo, yan lalaki pang naghahabol sa'yo. Ibig sabihin, ikaw ang iwan. Singit ng kanyang mama Lizelle. Hindi niya alam na may mga anak kayo, Talia. Dagdag pa ng kuya Terence niya. Mayaman siya. Inaanak ng amo ko. Malay ko ba noon kung seryoso siya sa akin o hindi? Naguguluhan din ako. Naiiyak niya ang sagot. Kung nag-aabol sa'yo ngayon, edi seryoso nga. Komento ng kuya niya. Hindi ganun kasimple yun, kuya. Diretsuhin mo kami kung ano bumabagabag sa'yo. Ano, maglilihim ka pa rin. Pinapaikot mo kami eh. Anang mama niya. Hindi ako sigurado kung talagang kasal na siya o hindi, mama. Oh, ano ngayon? Kasal man siya o hindi, hindi pwedeng hindi niya panagutan ng mga anak ninyo. Quintuplets sila, Talia. Mabuting at mayaman yung tatay nila. Huwag kang ma-pride. Ang mga batang isipin mo. Sandali nga. Ipinagkakait mo ba ang mga bata kasi? Baka may iba na siya. Mahabang litanya na Mama Lizelle. Mahal mo pa ba, Talia? Nag-iwas siya ng tingin dahil babagsak ang mga luha niya. Masyado siya nasaktan. Umabot pa sa puntong na manhid na siya nang mabalitaan nagpakasal si Erickson sa iba. Bilang ganti, ayaw niya ring ipalam dito ang tungkol sa quintuplets. Paano napuntang usapan natin dyan, ma? Sa halip ay sagot niya. Ewan ko, Talia. Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong magpaliwanag. Komplikado na nga ang sitwasyon, ginagawa mo pang komplikado lalo. Nandiyan na si Papa. Anunsyo ni Terence. Dali-dali siya lumabas para salubungin ng ama galing sa bukid. Wala itong kamalay-malay sa mga nangyari. Talia, napaaga yatang uwi mo. Bulilas nito. Lolo! Ay nako mga apo, sa kwarto muna kayo. Saway ng ina sa quintuplets na magsilabasan ng mga ito. Bakit sa kwarto? Parang tensyonado kayo. Ano nangyari sa noo mo, Pau-Pau? Baling ng papa niya sa apo nito. Nadapa po, lolo. May sugat si Pau-Pau, lolo. Sabay-sabay na sumbong ng mga bata. Kaya po napauwi ako pagtawag ni mama. Saka lang nakapagsalita si Talia. Lihim siyang sumulyap kay Erickson na nooy nakamasid sa kanila mula sa labas. Ay, Diyos mio. Hala, pumasok na. May dala ako nilagang saging. Magmerienda kayo. Ikaw din, Talia. Kagagaling mo pa lang sa biyahe. Sino yan? Napaigtad siya saka bumaling sa ama. Kanina pa yung lalaki, lolo. Bulong pa ng quintuplets. Halika na. Ihanda ko na yung merienda. Singit ng mama niya. Nang makapasok ulit sa kwarto ang quintuplets ay pinangunahan siyang muli ng kuya niya. Pa, ex-boyfriend yan ni Talia. Anito, inis siyang bumuntong hininga. Balak pa ni Talia na itago ang mga bata. Hindi pwede pa. Hindi pwedeng mukha siyang disgrasyada na anak sa labas sa mga bata. Mariing dagdag ng kapatid niyan sinamaan pa siya ng tingin. Pigil ni Talia ang hininga ng suguri ng kanyang ama si Erickson. Tila kinukurutan dibdib niya sa sugat dito sa mukha. Nagbaba siya ng tingin sa takot na maepektuhan sakaling mabigwasan ulit ang lalaki. Ngunit, hindi nangyari yon. Sa halip, narinig niyang inutusan ng ama si Erickson na pumasok. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Talia. Gayunman, nabunutan pa rin siya ng tinik sa lalamunan. Sinusubukan kong magtimpi lalo't nariyan ang mga bata sa loob. Pero huwag kang magkamali ng sagot. Isa lang ang gusto ko. Panagutan mo ang anak ko at ang mga apo ko. Naiintindihan mo ba? Sa kabilang banda ay nabuhayan ng pag-asa si Erickson sa bungad ng tatay ni Talia. Ni hindi siya umupo kundi yumuko lang sa harap nito. Pananagutan ko magiging ako. Papa, hindi naman kailangan kasama pa ako. Wala na kaming relasyon. Pwede namang sustentuhan niyang quintuplets. Dalawin lang dito sa bahay mismo. Paano muna ako makakasigurong hindi mo sila kukunin? Mapera ka, mayaman. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Singit ni Talia. Dumaplis ang kirot sa dibdib ni Erickson. Bakit ko gagawin yun? Alam kong pagkukulang ko, Talia. Sa'yo at sa mga anak natin. Pagkakataon lang ang hinihingi ko para mapunan yun. Ayaw mo bang bigyan sila ng kumpletong pamilya? Tanong niya. Puno ng pagmamakaawa ang tingin niya kay Talia, ngunit baling wala sa babae.
Kung yun ang gusto ni Italia, pakinggan mo. Alangang pilitin mo eh. Wala na kang amor sa'yo. 5 taon kang absent sa buhay nila ng quintuplets. Hindi madali ang pinagdaanan niya. At saka may punto siya. Tuso pa naman kayo mayayaman. Baka biglang angkanin mo ang kosto din nila. Baka matahin niyo lang ang kapatid ko. Hindi porke mas mataas ang antas mo sa buhay. Mas may karapatan ka na sa quintuplets. Sabad naman ng kapatid nito. Hindi ako nakikipagagawan sa karapatan. Mahal ko si Talia. Papanagutan ko ang mga anak namin. Gusto ko magkaroon ng lugar sa buhay nila. Handa akong gawin lahat, magkaroon lang ulit ako ng pagkakataon. Marahang paliwanag niya dito. Bakit mo sila iniwan kung ganon? Hamon ng tatay nito. Ako ang umalis, Papa. Ani Talia. Dahil kasalanan ko po. Naging malabo ang relasyon namin dahil may mga bagay na hindi ko na ipaliwanag na maayos. Sinira akong tiwala ni Talia sa akin. Kasalanan ko po lahat. Sigunda niya agad. Oh, yun na yun. Ni hindi ka nag-abalang hanapin si Talia para sana makipag-ayos. Wala ka pala eh. Angil muli ng kuya nito. Hindi nakaimik si Erickson. Talia has been his weakness. Ayaw niya nang ipaliwanag kung paanong pinatrace niya si Talia pero sadyang mailap ang kinaroroonan nito. At kung ang tingin ng pamilya nito ay mahina siya, tatanggapin niya yon. Wala akong lugar para hingin to sa'yo, Talia. But please, resign from your work. Ako nang bahala magpaliwanag kay Ninang. Ako nang bahala sa mga gastusin ninyo. Anya. Kinukuha mo ba ako gamit ang pera mo? Matalim na tanong ng babae. Umiling siya. Gagawin ko lahat para makuha ka ulit. Pero hindi sa parang to, Talia. Kulang pang pera sa mga pangarap kong ibigay sa inyo. Please, let me give you all your needs. I just want you to be comfortable now. Hayaan mo ako naman maghirap ngayon. Bumaling siya sa ama nito. Sir, pinabayaan ko si Talia at ang mga anak namin. Kung sasaktan niyo nga po ako, mas gugustuhin ko yun kesa ganitong pagtrato niyo. Tama na yun na sa paka ni Terence. Siguraduhin mo lang natuto pa rin mo ang mga salita mo. Kung hindi, hindi lang yan ang aabutin mo. Paano mga bata, Talia? Papakilala mo ba? Ikinakalma niya ang sarili. Kung ayaw nito, kontento na siyang nasilayan kahit na papano ang quintuplets. Huminga ng malalim si Talia. Ayoko namang maguluhan ng mga bata. Bumalik ka bukas, mag-uusap pa kami. Saad nito. Kulang na lang ay kumislap ang mga mata ni Erickson. Akmang yayakapin niya si Talia nang pumagitna ang tatay at kapatid nito. Oh, wag ka mabilis. Singhal ng kuya nito. I'm sorry. I'll be back tomorrow. I promise. Babalik ako, Talia. Napilitang umalis si Erickson sa Mercedes. Buo ang loob niyang iwan ng lahat pati ang korporasyon. Nagmamadali siyang lampasan ng bumabating na kasambahay para sa opisina ng ama. Sir, I'm resigning. I want to be out all of this. Bungad niya agad kay Mr. Lauro Gallejo, ang kanyang ama. Good evening to you. You might want to take a seat first. Anito nang hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong hawak. Dad, I have a more important priority right now. Pabagsak na bumukas ang pinto. Where have you been, Erickson? Ang mama niya yun. I think I have done enough. The publicity stunt to protect Alice Byron had cost me a lot. Hindi na ako kailangan sa security niya. Pumayag si Cairo. Siya nang bahala kay Alice. Tukoy niya sa pinsan. I understand, Erickson. Hindi ko masabing exaggeration ng fake wedding na naging epektibo naman para mabawasan ang banta ng mga kalaban ni Attorney Luke. Our name holds an authority. Sapat para matakot ang kung sino mang babangga. Kung ito ang problema mo, we can leave things at this point. You don't have to resign. You're resigning? Bulilas ng kanyang ina. Iritableng pumikit si Erickson. I love this girl so much. And the last thing I want is to hurt her again. Hindi ko sinadyang iwan siya noon but I had to. For this job. May mga anak kami. Come again? Anang mami niya. Iniwan ko siya bigla. Hindi ko alam na may mga anak kami. I just got to know today. How embarrassing of you. All along, akala ko naglalaro ka lang. You're very irresponsible. At mga anak? What do you mean by that? Buliyaw ng mami niya. There, quintuplets. Wala sa pamilya natin na walang paninindigan, Erickson. This is unacceptable. Leaving her pregnant let alone with quintuplets? Kasi hodang hindi mo nalaman.
Ano mukhang ihaharap natin sa kanila? Singhal pa ng daddy niya. I'll marry her. Dapat lang. So, I need to leave. Gagawin ko lahat para makuha siya ulit. Ang pamilya namin. Sandali nga, who is this girl? Tanong muli ng kanyang ina. Natigilan pa siya bago nagawang banggitin ang pangalan. It's Talia. Matunog ang singhap ng ina. Talia Ramores? Noon pa man kinukutuban na kami ni Dominguez sa inyo. I wasn't just buying the idea because you had girlfriends on the side. At ibang tipo mo sa babae. Kaya pala nawala siyang parang bula. Bumalik siya para magtrabaho at tustusan ng mga anak ninyo. Siguradong ipagkakait niya ang mga apo namin. Malalaman to ni Dominga. Mga yak-ngiyak na bulalas nito sabay takbo palabas. Marry her ASAP, Erickson! Bakas ang frustration sa boses ng kanyang ina. Samantala, ay abot ang kaba ni Talia sa lalamunan. Hindi iyon nabawasan kahit na ipaliwanag niya na ang namagitan sa kanila ni Erickson. Bale, inaanak siya ng boss mo at sikreto relasyon ninyo dahil nahihiya kang sasabihin ng amo mo. Komento ng mama niya. Mayaman at babaero kaya natakot si Talia na baka hindi siya seryosohin. Dugtong ni Terence. At saka pogi kuhang-kuha ng quintuplets. Bibigay kang talaga. Komento ng kanyang ina. Dismayadong napailing ang kanyang papa. Ang hinihingi ko lang, huwag sanang maipit ang mga apo ko sa inyong dalawa. Naiintindihan kong may pagkakalabuan kayo, pero sana maging malinaw sa mga bata. Pumanhik si Talia sa kwarto dahilan para dumugin siya doon ng quintuplets. Sino yung lalaking may karma? Tanong ni Patrick. Bawal daw makulit, sabi ni Lola. Sino po yung bisita, Mama? Singit naman ni Pau Pau. Mama, may car siya? Ani Pinocchio. Aalis ka ulit, Mama. Sasakay ka ba sa car? Tanong ni Prince. Mama, huwag ka nang umalis. Tabi tayo, sleep. Sambit naman ni Princess. May sasabihin muna si Mama, okay? Panimula ni Talia sabay upo sa kama. Yung bisita kanina, gusto niya kayo makilala. Pupunta ulit siya dito bukas. Sandali siyang bumuelo. Siya si Erickson. Siya ang papa ninyo. Ngunit, inosenteng nakatingin ng quintuplet sa kanya. Papa? Sabay-sabay na bulala sa mga ito. Nung hindi pa alam ng papa ninyo tungkol sa inyo, sina lolo, tito, pati na rin si lola nag-alaga sa atin. Hirap niyang paliwanag. Ba't di niya alam, Ma? Tanong ni na Prince at Patrick. Kasi po, nasa malayo siya noon at ngayon lang siya umuwi. Pagdadahilan niya. Ba't di kami nag-usap kanina, Ma? Talagang walang paawat si Pau Pau. Baka po kasi matakot kayo kasi hindi niyo pa siya kilala. Kaya sinabi ko muna sa inyo para pagbalik ng Papa Erickson niyo bukas, kilala niyo na rin siya. Papa Erickson, bulong ni Pinocchio. May papa tayo! Biglang hiyaw ni Patrick. May papa kami, sabi ng kapitbahay, wala. Tila gulat na usal ni Prince. Mama, papa, lolo, lola, tito, ang dami pala natin, Ma. Ani Princess. Noon lang napagtanto ni Talia na aware pala mga bata sa naririnig sa paligid. Parang maiiyak na naman siya. Matulog na tayo, sleep na tayo, Mama. Pupunta dito si Papa. Sasakay niya tayo sa car. Sigaw ni Pau Pau sa kadali-daling pumailalim sa kumot. Nagkagulo pa ang mga ito patungo sa kanya-kanyang pwesto sa higaan at maya-maya pa'y humihilik na. Ang daling kausap ng mga bata. Kung sana, ganoon din kainosente ang puso niya. Kaso, hindi. Ilang taon na siyang naniniwalang may iba si Erickson. Kaya nga siya lumayo para itago ang quintuplets. Tila hirap si Talia na iprosesong ang punot dulo ng lahat ay ang mali niyang akala. Kinapa niyang bulsa nang tumunog ang cellphone. Muntik niya nang makalimutan si Mrs. Clemente. Madam, sorry hindi na po ako nakatawag kanina. Is it true? Totoo ba itong binalita sa akin ni Carmen? All this time? May relasyon kayo ni Erickson? May anak kayo? The reason why you were suddenly gone? Please tell me the truth. Parang sasabog ang puso ko ngayon.
Garal-galang tinig ng ginang sa kabilang linya. Madam, I am one call away, Talia. Alam ko may foul words ako na sabi sa mga babaeng nahuhulog kay Erickson pero hindi kita huhusgahan. Napaghahalataan ko na ang lalaking yun. Binantaan ko pa nga siya noon na huwag ikaw. You just laughed at me. Yung pala may namamagitan na sa inyo. Talia, I feel really bad about this. Bakit pinili mo maghirap? Malilintikan talaga sa akin si Erickson. Humihikbing sabi nito. Kasalanan ko rin naman po. Hindi ko pa man alam ang paliwanag niya, umalis na ako. Kaya nga malakas ang loob kong bumalik sa inyo kasi akala ko hindi na kami magkikita. Naghihintay pala siya, madam. I want to see you soon. I want to see your children very soon. Please let me, Iha. Don't come back here. Pagtatabuyan kita kapag bumalik ka dito. Diyan ka lang. Ubusin mo ang pera ng lalaking yon. Magpakasasa kayo ng mga bata. Madam, I'm sorry. At bakit ka magsasorry? Si Erickson ang dapat magsorry. Pati ako inuto niya. Part of me wishes na pahirapan mo siya. Another part of me wants na magkaayos kayo. Ay, hihinga muna ako ha. This is a revelation. Anito sabay patay ng tawag. Nalaman ni Madam kay Mrs. Galiejo. Sinabi na ba ni Erickson sa mga magulang niya? Bulong niya sa sarili. Mama, wake up na. Dadating na kaya si Papa? Si Pau Pau yun, kinabukasan. Naalimpungatan si Talia sa bulungan ng mga bata. Napangiwi siya na makitang alas 5 pa lang ng madaling araw. Gising na mga ito. Go back to sleep, baby. Matulog na muna, maaga pa. Anya. Paano ay napuyat din siya kakaisip sa mangyayari. Kaya kakaidlip niya pa lang. Luto tayo ng breakfast, Mama. Pangungulit pa ng quintuplets. May papa tayo, may papa tayo. Paulit-ulit na bulalas si Patrick, tuloy ginaya ng mga kapatid nito. Shh, sige na, magluluto na. Pero quiet muna ha, tulog pa si na lolo. Saway ni Talia sa mga ito. Kabado siya. Pero aminin niya man o hindi, may kurot ng excitement sa kanyang dibdib. Ang aga-aga, gising na kayo agad. Bati na magulang sa mga quintuplets. Lolo, may papa kami. Sasakay kami sa car. Parating na ba si Papa, Lolo? Dinig hanggang sa kusina ang sigawan ng mga bata. Tulungan na kita. Alok ng mama niya sa kanya. Patapos na rin po, ma. Sinangag, corned beef at itlog lang. Abay, lutuin mo na itong mga manok dito sa ref. Special pa naman ang bisita mo. Anang mama niya. Biruin mo, nakabingwit ka ng mayaman. Dagdag pa nito nang hindi siya umimik. Mama, kahit kailan hindi ko po pinag-interesan ng yaman niya. O siya. Pero hindi mo sinagot mo nung nakaraan yung tanong ko. Mahal mo pa ba? Asus, Talia, huwag mo nang pahirapan ng sarili kasi. Iyan na pareho naman kayo naghihirap sa kawalan ninyo ng maayos na pag-uusap. Huwag pangunahan ng pride. 5 taon na rin. Deserve yun ng mga batang isang buong pamilya. Mahabang sermon pa nito. Hindi rin naman po birong pinagdaanan ko emotionally. Pinapakiramdaman ko pang sarili ko, ma. Anong pakiramdam? Mahal mo pa? Asus, sige na nga. Basta Talia ha, ingatan mo, baka mapunta pa sa iba. Maya-maya pa ay sumilip siya sa sala ng tumoble yata ang sigaw ng quintuplets. Hindi na nga siya nagkamali. Kotse ni Erickson ang pumarada sa labas. May bitbit itong shopping bags at malaking punpon ng pulang rosas. Sabi ni Mama, ikaw po ang papa namin. Papa, ako si Pau Pau. Ako po si Prince. Ako po si Patrick. Ako po si Pinocchio. Papa, ako po si Princess. Parang natunaw sa kinatatayuan si Talia habang nakamasid sa reaksyon ng quintuplets. Para kay Erickson, bakas ang luha at pagkamangha sa mga mata ng lalaki. Ako ang papa ninyo. Tanging nasabi nito. Sasakay na pong car? Gusto ko ng car! Mga anak, pagpahingin niyo muna ang papa niyo. Tila napapao sa sabad niya. Good morning, Talia. Ani Erickson sabay abot ang rosas. Kinuha niya yon ngunit hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Salamat. I'm fine. If they want to ride the car, I will start it now. Umiling siya. Siguro after breakfast. Masyado pa ring umaga. Mag-almusal muna tayo.
Sabihin natin kina lolo't lola. Ani Pau Pau. Tito, nandito na si Papa! Sigaw naman ni Patrick. Kumusta na sugat ni Pau Pau? I know good doctors in the country. We can have him checked. Anang lalaki. Mababaw na sugat lang naman, nadapa siya. Oh, Erickson anak, nag-abala ka pa. Ang dami naman itong pinamili mo. Bati ng mama niya sa lalaki. Halos matunaw si Talia sa hiya na marinig yun. Ganoon na lang ang lawak ng ngiti ni Erickson. Meron pa po sa kotse. Teka, kukunin ko po, ma'am. Anong ma'am? Tita na lang anak. At saka hayaan mo na yon. Mag-almusal ka, madaling araw pa eh. Naghanda na agad si Talia ng pagkain. Excited na rin ang mga bata makasama ka. Akmang makikipagkamay si Erickson sa kanyang tatay at kuya, ngunit tumangulang mga ito. Ako na sa mga bata, Talia. Pigil ng mama niya sa kanya. Pasimple pa nitong inuso si Erickson. Kape. Alok ng kuya niya ng 3-in-1 sa lalaki. Ito na, black coffee, no sugar. Sabad niya. Hindi siya mapakali sa titig ni Erickson at talagang pinapanood sila ng magulang at kapatid niya. Kung hindi nga sa presensya ng mga bata, talagang mabigat ang tensyon sa pagkainan. You still know what I like. Mahinang sabi ni Erickson. Wala siyang choice kundi tumabiri rito. Okupado ng quintuplets at ng kuya niya mahabang upuan sa tapat nila. Sa magkabilang mayor na upuan naman ang mga magulang niya. Papa, mag-aaral na po kami ng kinder. Ani Patrick. Ay oo nga, hatid tayo ni Papa sa car. Sagot ni Pau Pau. Sure, bibili pa tayo ng maraming gamit. Nakangiting tugon ni Erickson. Sabi ni Mama, ngayon ka lang po umuwi. Saan ka po galing? Tanong ni Pau Pau. Nagkatinginan sila ni Erickson. Nag-work siya, baby. Si Talian sumagot. Diba, Mama, ang work mo nag-aalaga? Ikaw, Papa, anong work mo? Ani Princess. Marami ring inaalagaan si Papa Princess. Ani Erickson. Pareho po kayo nag-aalaga pala. Ani Pinocchio. Dito ko na po ba titira? Tanong pa ng bata. Tabi tayo, Papa. Sabay na usal ni na Prince at Princess. Huwag ka na umalis, Papa. Dagdag pa ni na Patrick at Pau Pau. Hindi alis si Papa. Tanging sagot ni Erickson. Tapos na kami kumain po. Papa, pwede po kami sumakay sa car? Hirit pa ng quintuplets. Of course, magpaalam muna tayo sa mama nyo. Pwede na ba, Talia? Tumango siya. Mag-aayos lang kami. Sa kabilang banda ay kulang ang salita para ipaliwanag ni Erickson ang kanyang nararamdaman. Habang abala sa pag-aayos ni Natalia, ay formal siyang humingi ng permiso sa pamilya nito. Ayoko man po magmadali, pero hindi ko rin gusto magtagal pa ng ganito kami. Kapag nagkaayos kami ni Talia, mamamanhikan po ako agad. Mahal na mahal kong anak ninyo, and my parents want to see the quintuplets very soon. Biglang tumili si Mama Lizelle bagay na sinaway ng asawa. Yan lang naman ang pangarap ko para sa kanila. Panatag na ako kung ganon. Anang ama ni Talia. Parang lumukso ang puso niya nang tapikin ni Terence ang kanyang balikat. If you need help, don't hesitate to reach out to me. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Anya rito. Kapatid ko yun, malamang. Kapag sinaktan mo ulit si Talia, talagang gugulping kita. Banta pa ni Terence sa kanya. It will never happen again. Masasaktan din ako kapag nasaktan ko siya. Nagpaalam na siya nang lumabas ang kanya mag-iina. Pinagbuksan niya ng pinto ang mga ito. Sunod-sunuran si Erickson sa request ng mga bata. Mall, restaurants, at kung ano-ano pang tinuturo ng quintuplets, ibinibigay niya agad. Nasa arcade sila ngayon at hindi magkamayawan di makakalaro. Papa, pagod na ako. Biglang lumapit si Princess. Come here, baby. Ani Erickson sabay buhat sa unika iha. Pareho silang napahagikik. Gutom na po kami. Anang apat na lalaki. Tumiretso sila sa katabing restaurant. Papa, masarap lahat. Ani Pau Pau. We'll have everything on the menu. Anya sa waiter. Baka ma-spoil sila masyado. Gulat na pigil ni Talia. Remember, you don't want us to go out on dates before. Kaya lulubusin ko to. Kasama ng mga anak natin. Tumawag sa akin si Mrs. Clemente.
Sinabi mo na pala, bumalik ka sa Manila kagabi. Ganun na lang ang pagpipigil niya ng ngiti sa pagtatanong nito. I made it clear to them that I am on leave from the company. Pansamantala, habang nandito ako. Ibig sabihin, wala ka pang pahinga. Ilang oras din ang biyahe. Tuluyan ang kumawala ang ngiti niya. Kasama kita, kaya hindi ako makaramdam ng pagod. Ngisi niya sa babae. Umismid si Talia. Dahilan para mas lumawak ang ngiti niya. Nang magsawa ng quintuplet sa mall, ay nagpasya na silang umuwi. Pagdating sa bahay, ay mabilis na nag-report ang quintuplet sa lolo't lola ng mga ito. Maging ang mga ito, hindi magkamayaw sa pasalubong ng mga bata sa sala. Tahimik sila nakamasid mula sa labas. Thank you, Erickson. Biglang tura ni Talia. I should be the one thanking you, Talia. Salamat dahil hinayaan mo makilala nila ako. Kahit pagbalik ta rin ng mundo, ikaw pa rin ang tatay nila. Hindi ko ba itatago yun habang buhay? Talia, Nag-abang ito sa sasabihin niya. manliligaw ako. Liligawan kita. Say yes to me whenever you're ready. Hindi kaya weird yun? Baka ma-weirduhan ng mga pamilya natin. Manliligaw ka kung kailan may mga anak na tayo. Kuha niya ang punto nito. But I think I didn't make you feel special before. Mabilis ang relasyon natin. Matagal pang nahiwalay. Kaya siguro hindi ko rin naiparamdam sa'yo na seryoso ko, na mahal kita. Ayoko magduda ka ulit. 5 taon na yon, ani Talia. Yeah, 5 years and I told you. Handa ako maghintay hanggang sa ready ka na ulit para sa atin. Umiling ang babae, dahilan para manlamig ang kanyang dibdib. 5 years na nga sinayang natin. Magsasayang pa ba tayo ng oras? May kasalanan din naman ako. You're taking all the blame, Erickson. Pinangarap ko to noon, na sana maging legal tayo sa pamilya natin. Kay Mrs. Clemente rin. Nilamon ako ng hesitations ko. Ang totoo, I want us together again. Ang totoo, mahal pa rin kita. Hindi na niya pinatapos si Talia. Mabilis niyang tinawid ang distansya nila sabay sunggab sa labi nito. I missed you. I missed kissing you. I missed everything about you. Bulong niya sa pagitan ng kanilang halik. Matamis ang ngiti at tingin nila sa isa't isa pagkatapos. I still can't believe it. May quintuplets tayo. Kunwaring umirap si Talia. Nagtataka ka pa? Ang wild natin. Sa'yo lang ako nabaliw, Talia. Please marry me, baby. Sumimangot ang babae. Talagang walang kayo ni Alice? Hinahanting siya ng isip ko, Erickson. Paniwalang-paniwala pa naman ako sa mga TV announcement tungkol sa inyo. At kung magsasama na tayo, linawin mo naman sa akin ang mga bagay-bagay. Hindi naman kailangang i-disclose mo sa akin ang buong operations ng kumpanya mo eh. Naiintindihan ko na high profile kayo ng pamilya mo. Pero pakiusap naman, pagod na ako mag-overthink. Roger that baby. She's just a family client. As much as I want to introduce her to you, to make things clear, she's far away with my cousin. Abalang pinsan ko sa kanya. Soon, we'll arrange a meeting with her. Paliwanag niya. And I haven't told you yet. My guards are around. They're just blending in. Kahit malayo tayo sa city, ayaw ko pa rin magpakampante. Guards? I have you my future Mrs. Galliejo and our quintuplets, who are the first grandchildren in the family. My parents wanted the security to follow me here. Ibig sabihin, tanggap kami ng pamilya mo? Believe me, they're mad at me for not knowing about our children sooner. Tanggap na tanggap kayo, baby. You love me, right? You want me to marry me, right? Ang sagot mo lang ang hinihintay ko. You're my dream man, Erickson. Siyempre naman, pakakasalan kita. Ilang araw matapos ang pamamanhikan, kasado ng kasal. Halos paulanan na mag-asawang Galliejo ang pamilya ni Talia ng kung ano-anong pabor sa sobrang hiya. Mukhang mabilis na nangyari ang lahat. But it's long overdue. Everything fell into right places. Pribado ang naging kasal ni na Erickson at Talia kung saan apple of the eye ng lahat ang quintuplets. Naroon din si Mrs. Clemente na kasama ni Mrs. Galliejo sa pag-iyak. Laking pasasalamat nila kay Mrs. Clemente at araw-araw nilang binibisita ito kasama ng mga bata dahil sa Maynila na sila tumirang buong pamilya. Opisyal ng Galliejo si Talia at ang quintuplets. Kung may magandang bagay sa pagkakahiwalay nila ni Erickson,
Iyon ay napatunayan niya ang tatag ng nararamdaman nila sa isa't isa. At taliwas sa takot niya, buong puso naman pala siyang tatanggapin ng kanyang pamilya. Hindi man sila magkakasama sa umpisa, sigurado siyang kompleto na sila hanggang dulo. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!